Guys, voice over lang muna ito. Ginawa ko dahil ang intense ng eksena ni Lusheng. Kapag nagustuhan ninyo, ituloy natin ang mga susunod. Habang nakatayo roon ang mga nahuling dumating, tulala at litong-lito sa tunay na pagkakakilanlan ni Lusheng at Diles, ganoon din ang kalagayan ni Haiji Dao, Anon Turing, Pablo, at Zhou. Nasa gitna sila ng makapal na karamihan, tahimik na sumasabay sa paggalaw ng mga tao. Bagamat silang apat ang higit na nakaalam sa pinagmulan ni Lusheng, pakiramdam nila ay napasok sila sa isang napakalaki at kakaibang panaginip. Lusheng, ang pangalang dati nilang kilalang kilala ay biglang naging napakalayo at napakamisteryoso. Walang sinuman sa kanila ang nagduda sa pambihirang talento ni Lusheng. Mula nang makilala nila siya, paulit-ulit na silang namangha sa mga bagay na kaya niyang gawin. Ngunit hindi kailanman pumasok sa kanilang isipan na maaaring umabot sa ganitong antas ang kanyang talento. Nakipagsabayan siya sa isang nagtataglay ng sovereign-level blood. Hindi lamang siya hindi nagpatalo, tila mas nakahihigit pa siya sa ilang aspeto. Napakasobra nito, napakahirap paniwalaan. Para silang mga ordinaryong taong matagal nang humahanga sa isang bantog na mandirigma na kinikilala ng buong mundo bilang pinakamalakas sa kanyang larangan. Isang alamat na nakatayo sa tuktok ng isang mataas na pedestal. Pagkatapos, isang araw, bigla nilang nakasalubong ang alamat na iyon. Ngunit bago pa sila makalapit upang humingi ng pirma, ang tahimik at ordinaryo nilang kaibigan ay biglang tumalon sa harapan at nakipagpalitan ng suntok sa alamat. Napakalaki ng agwat sa inaasahan nilang mangyayari kaya parang umiikot ang kanilang paligid. Lalo na si Zhou, nang una niyang malaman ang tungkol kay Diles, lihim niyang inasam na sana ay maranasan din ni Lusheng ang matinding pagkatalo at kawalan ng pag-asa na naramdaman niya noong una niyang makaharap si Lusheng. Gusto niyang makita kung ano ang magiging ekspresyon ni Lusheng kapag nakaharap ito sa isang tunay na sovereign-level genius. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Hindi man lamang natakot si Lusheng kay Diles. 2 beses pa niyang nagawang supulan ito ng harapan. Dahil doon, lalo lamang lumalim ang pakiramdam ng pagkatalo sa puso ni Zhou. Higit 10 beses na mas mabigat iyon kaysa dati. Nakatulala siyang nakatingin sa direksyong nilisan ng dalawang henyo. Unti-unting nawala ng focus ang kanyang mga mata habang mahina siyang bamulong. Hindi kaya, sovereign level din ang lalaking iyon. Bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Pero paano maaaring lumitaw ang dalawang nagtataglay ng sovereign-level blood sa iisang kalawakan at sa parehong panahon? Hindi rin makapagsalita ng maayos sina Haiji Dao at Anon. Puno rin ng matinding pagkabigla ang kanilang mga puso. Mas madali para kay Anon na tanggapin ang nangyayari. Mula pa sa simula, hindi na niya kailanman nasukat ang tunay na limitasyon ni Lusheng. Ngunit ibang usapan para kay Haiji Dao. Nang una niyang makilala si Lusheng sa interdimensional battlefield, hindi pa nito naaabot ang level 12. Noong panahong iyon, kaya pa niyang bahagyang makita at tansyahin ang lalim ng kapangyarihan ng binata. Pagkatapos, umakyat si Lusheng sa level 12, ngunit ang kanyang combat power ay sapat upang makipagsabayan sa isang level 13. Doon nagsimulang seryosohin siya ni Haiji Dao at tretuhin bilang kapantay. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng isang sparring match. Sa laban na iyon, lubusang dinurog ni Lusheng si Haiji Dao. Doon napagtanto ni Haiji Dao na mas malakas na sa kanya ang binata. Ang simpleng pagkilala niya rito bilang kapantay ay napalitan ng tunay na paggalang. Pagkatapos ay naunawaan ni Lusheng ang extreme yang law. Sa isang labanan lamang, pinuksa niya ang 5 makapangyarihang level 13. At ngayon, matapos umakyat mismo sa level 13, nagawa niyang tumayo sa parehong antas ng maalamat na sovereign class prodigy na si Diles. Nasaksihan ni Haiji Dao ang halos buong pag-unlad ni Lusheng. Ang bilis ng paglakas nito ay parang isang rocket na walang tigil sa pagbulusok paitaas. Noong una, parang mababaw na lawa lamang si Lusheng. Sa isang tingin, makikita agad ang ilalim. Pagkaraan ng ilang panahon, naging malalim siyang lawa. Nakapagdudulot na siya ng pangamba, at mahirap nang malaman kung gaano talaga kalalim ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ngayon, nagbago na naman siya. Hindi na siya isang maliit na lawa. Isa na siyang napakalawak at walang hanggang karagatan. Hindi na kailangang lamusong upang subukang hanapin ang ilalim nito.
Kahit ang simpleng pagtayo lamang sa pampang at pagtanaw mula sa malayo ay sapat na upang punuin si Haiji Dao ng matinding paghanga at paggalang. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang figure mula sa interdimensional battlefield. Kapag nalaman ito ng Chief Star Elder, mahinang bulong ni Haiji Dao. Ano kaya ang magiging reaksyon niya? Bahagyang gumalaw ang sulok ng kanyang labi habang iniisip ang maaaring maging mukha nito. Siguradong napakagandang pagmasdan ng ekspresyon niya. Sa kabilang bahagi ng kalawakan, tahimik na nakatayo si Elder Shad Astar sa kawalan. Magkadaop ang kanyang mga kamay sa likuran. Walang emosyon ang kanyang mukha, at patuloy na kumikislap ang kanyang mga mata habang malalim na nag-iisip. Sa unang tingin, tila kalmado siya. Ngunit ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, na pilit niyang itinatago, ay naglantad sa tunay niyang nararamdaman. Hindi payapa ang kanyang isipan. Nalaman na niya ang katotohanan. Si Lu Sheng ay si Lu Sheng. Si Dilius ay si Dilius. Dalawa silang ganap na magkaibang tao. Ngunit ang katotohanan iyon ay hindi nakatulong upang mapakalma siya. Sa halip, mas malalaking alon ng kaguluhan ang patuloy na rumaragasa sa kanyang puso. Si Lu Sheng, ang binatang nakuha ni Xiangxin kapalit lamang ng 30 third-tier Star Core upang maging isang iginagalang na mandirigma ng Star Spirit Flower Family, ay nagtataglay pala ng lakas at talentong halos kapantay ng sovereign-level genius na si Dilius. Halos mahilo si Elder Shad Astar sa bigat ng katotohanan iyon. 30 third-tier Star Core lamang. Sa ganoong kaliit na halaga, nakakuha sila ng isang halimaw na kayang makipagsabayan sa pinakamalakas na henyo ng buong kalawakan. Samantala, matuwid na nakatayo si Xiangxin na parang isang matalim na palaso. Nagniningning sa matinding pananabik ang kanyang mga mata. Ang dati niyang mapotla at nawawalang pag-asa na mukha ay puno na ngayon ng liwanag. Paminsan-minsan, kusang umaangat ang mga sulok ng kanyang labi. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang ngiti. Sobrang saya ang pumuno sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, kumbinsido siyang ang desisyon niyang pasakayin si Haiji Dao sa kanilang sasakyang pangkalawakan ang pinakamatalinong desisyong ginawa niya sa buong buhay niya. Walang duda, dahil sa simpleng desisyong iyon, nakilala niya si Lu Sheng. Habang nananatiling naguguluhan at sabik ang mga tao sa likuran, patuloy namang sumusunod si Lu Sheng sa payat na lalaking may balat na kasing puti ng nyebe. Mabilis silang lumipad patungo sa pinakapuso ng Celestial Serpent. Tahimik na pinagmasdan ni Lu Sheng ang lalaking nasa kanyang unahan at maingat na sinuri ang aura nito. Walang duda, isa itong tunay na level 14 powerhouse. Ngunit ang presensyang inilalabas nito ay mas mabigat at mas nakatatakot kaysa kay Makoto, ang Chief Star Elder ng 100 Great Battlefield, na isa ring level 14. Malalim na nag-isip si Lu Sheng. Mukhang napakalaki rin ang agwat sa pagitan ng mga level 14. Bahagyang kumislap ang kanyang mga mata. Talagang karapat-dapat ang hunting bow sa reputasyon nito. Bilang sentro ng buong Celestial Serpent Galaxy, madali itong nakakalikha ng mga nangungunang level 14 powerhouse. Hindi nagtagal, dumating sila sa kanilang destinasyon. Huminto sila sa ibabaw ng isang napakalaking planeta na nakapwesto mismo sa sentro ng puso ng Celestial Serpent. Casual na inilabas ni Lu Sheng ang kanyang spiritual sense at ipinakalat iyon pababa sa buong planeta. Ngunit sa sandaling maramdaman niya ang mga nilalang na naninirahan doon, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pinakamahinang tao sa planetang iyon ay nagtataglay ng kapangyarihang hindi bababa sa level 12. Napakarami ng mga level 13. Para lamang silang karaniwang mga tao na makikita saan man. At ang mga level 14 powerhouse ay hindi rin kakaunti. Hindi bababa sa 10 ang agad niyang naramdaman. Ito ba ang tunay na pundasyon ng Celestial Serpent Star System? Kahit si Lu Sheng ay hindi napigil ang mamangha. Matapos silang dalhin sa lugar, malamig silang hinarap ng maputing lalaki. Maghintay kayo rito. Wala namang dahilan sina Lu Sheng at Dilius upang tumutol. Pagkatapos magsalita, agad na umalis ang lalaki. Naiwan silang dalawa sa malawak na lugar. Sa sandaling mawala ang level 14 master, agad na naramdaman ni Lu Sheng ang isang mainit at matalim na titig na nakatutok sa kanyang mukha. Para itong isang naglalagablab na talam na paulit-ulit na sinusuri ang buong katawan niya. Kalmadong itinaas ni Lu Sheng ang kanyang mga mata. Sinalubong niya ang tingin ni Dilius. Puno ng galit at masamang hangarin ang tatlong mata nito.
Napakaswerte mo, malamig na sabi ni Dilies habang mariing nakatitig sa kanya. Kung hindi biglang lumitaw ang lalaking iyon kanina, patay ka na sana ngayon. Saglit na natahimik si Lu Sheng. Pagkatapos, isang maikling tawa ang lumabas mula sa kanyang bibig. Ha! Tiningnan niya si Dilies na parang may nakitang nakatutuwang bagay. Dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay patungo sa kanyang leeg. Gamit ang isang daliri, marahan niyang ginaya ang kilos ng paghiwa sa sariling lalamunan. Nanatili ang mapaglarong tingin sa kanyang mukha habang mahina siyang nagsalita. Isang nagtataglay ng sovereign level blood. Bahagya siyang ngumiti, talagang kahanga-hanga. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang sarili. Samantalang ako, huminto siya sandali, saka bahagyang itinaas ang kanyang baba. Isa lamang akong immortal, Lu Sheng. Agad na sumabog ang galit ni Dilies. Isang mabagsik na liwanag ang bumulusok mula sa patayong ikatlong mata sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang kanyang killing intent ay mabilis na kumalat sa paligid. Nanigas ang kanyang mukha sa matinding puot. At tila anumang sandali ay susugod na siya upang punitan si Lu Sheng. Ngunit sa halip na matakot, tahimik lamang siyang pinagmasdan ni Lu Sheng. Napakababa ng pagpipigil sa sarili niya, naisip niya. Sumasabog agad sa pinakamaliit na pang-uudyok. Mukhang hindi pa siya nakararanas ng tunay na pagkatalo. Hindi maikakailang napakabilis ng pag-unlad ni Dilies. Wala pang 20 taon, naabot na nito ang level 13. Ngunit sa mga mata ni Lu Sheng, marami pa rin itong kahinaan. Hindi rin naman matagal ang sariling panahon ng cultivation ni Lu Sheng. Humigit kumulang 30 taon pa lamang siyang nagsasanay, at kapag ibinay sa cosmic years, mas maikli pa iyon kaysa sa panahon ni Dilies. Ngunit napakaraming alaala at karanasan ng mga makapangyarihang nilalang ang nasipsip ni Lu Sheng sa loob ng Dream Space Universe. Naranasan niya ang kanilang mga pakikipaglaban. Naramdaman niya ang kanilang mga kabiguan. Nakita niya ang kanilang mga tagumpay, kamatayan, at pagbagsak. Dahil doon, hindi matinag ang kanyang kalooban. Maging ang matatandang halimaw na nabuhay ng 10,000 o daan-daang libong taon ay maaaring hindi makapantay sa tibay ng kanyang isipan. Sa bahaging iyon, walang pag-asang makahabol sa kanya si Dilies. Nang makita ni Lu Sheng na tila hindi na mapipigilan ni Dilies ang galit nito at handa na itong maunang sumalakay, marahan din niyang hinayla pataas ang mga manggas niya. May bahagyang pananabik na lumitaw sa kanyang mga mata. Siya ang unang nanghamon sa akin. Tahimik niyang inayos ang kanyang manggas. Siya rin ang unang susuntok. Bahagyang kumerba ang kanyang labi. Kaya kahit mapatay ko siya sa bagbog, walang sinumang maaaring sisihin ako. Sa totoo lamang, hindi pa nasasapatan si Lu Sheng sa naging labanan nila kanina. Katatapos pa lamang niyang pumasok sa Second Realm of Extreme Yang. Napakarami pa niyang bagong kapangyarihan at mga nakatagong teknik na nais subukan. Ngunit isa lamang sa mga iyon ang nagamit niya. At ang nagamit pa niya ay ang Final Ice Blazing Sun, isang lumang killing move na halos hindi na angkop sa kasalukuyan niyang antas. Napakarami pa niyang barahang hindi na ilalabas. Napakarami pa niyang bagong paraan ng pakikipaglaban na hindi nasusubukan. Ngunit biglang pinahinto ng level 14 master ang kanilang labanan. Ngayon, narito muli sa kanyang harapan si Dilies. Isang perpektong punching bag, isang kalabang kapantay niya sa antas at sapat ang tibay upang subukan ang bago niyang kapangyarihan. Habang nakatingin sa nagngangalit na si Dilies, lalong tumindi ang liwanag sa mga mata ni Lu Sheng. Hindi na niya halos mapigilan ang pagnanais na muling simulan ang laban.